Magandang araw. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa tanong, paano mo gustong maalala ng Diyos? Marami sa atin ang nag-iisip paano tayo gusto maalala ng tao. Minsan we are men pleasers instead of God. Our topic in English is, how do you want to be remembered by God? Alam mo ba, meron yan sa Bible, sa Revelations chapter 20, verse 12. I'm using the New English Translation Bible. And it says, "And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne. Then books were opened, and another book was opened, the book of life. So the dead were judged by what was written in the books, according to their deeds." Tagalog: nakita ko ang mga patay, ang magigiting at ang hindi mahalaga, nakatayo sa harap ng trono, at binuksan ang mga aklat. Pagkatapos, isa pang aklat ang binuksan, ang aklat ng buhay. Ang patay ay hinatulan sa pamamagitan ng itinala sa mga aklat, ang kinalabasan ng kanilang ginawa. Revelations chapter 20 verse 15. If any man's name was not found written in the book of life, that person was thrown into the lake of fire. Books according to their deeds. Revelations chapter 20 verse 15. Kung kaninong pangalan ang hindi nasusulat sa aklat ng buhay, siya ay itatapon sa lawa ng apoy. Bukod sa salita ng Diyos na nakatalaga rito, may binanggit dun sa verse 12. Lahat ng namatay, whether sikat o dakila o ordinaryong tao sa tingin ng kapwa-tao, ay haharap sa trono ng Diyos. At ang binanggit, dalawa ang aklat. Yung aklat ng buhay at aklat ng mga gawa. Sa Biblia, may sinabi rito sa verse 12 na Tagalog na ang sabi, ang aklat ng buhay, ang mga patay ay hinatulan sa pamamagitan ng itinala sa mga aklat, ang kinalabasan ng kanilang ginawa. Lahat po tayo hahatulan. Maaaring hatulan ka sa aklat ng buhay, yung attendance kung kasama ka sa naligtas, o doon ka sa aklat lang ng gawa na chine-check kung ano yung nagawa mo, mabuti o masama. Kaya ang sabi rito sa verse 15, if any man's or anyone's name was not found written in the book of life, that person was thrown into the lake of fire. Books according to their deeds. So yung gawa para sa tao na hindi tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi ang sabi sa Biblia sa Romans chapter 3 verse 10, lahat walang matuwid ni isa. So, ibig sabihin, kung walang tuwid, ba't pa tayo nagba-Bible study? Kaya pinadala ni Jesus Christ, si Jesus Christ mismo, pinadala ng Diyos para ipako sa krus
para sa iyo at para sa akin. Namatay sa krus ng Calvary, nabuhay muli para bigyan tayo ng bagong pag-asa, buhay na walang hanggan, kapiling ang Ama. Sabi nga rito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, "For God shall bring every work into judgment, every secret thing, whether it be good or whether it be evil." Sabi nga sa Tagalog, dahil hahatulan ng Diyos ang bawat gawain kasama ang bawat nakatagong bagay, mabuti man ito o masama. Tapos sabi pa rito sa Matthew chapter 12 verse 36 to 37, ang nagsasalita po si Jesus Christ. He said, "I tell you that on the day of judgment, people will give account for every worthless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned." Sabi sa Tagalog, "At sinabi ko sa inyo sa araw ng paghukom, ang mga tao ay mananagot sa bawat salita na kanilang binitawan na walang kabuluhan, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay mapapawalang sala, at ang iyong mga salita, ikaw ay parurusahan." Mga kapatid, napaka-importante po nito. Ito po'y paalala sa atin lahat. Kung ikaw ay matagal nang tumanggap kay Jesus Christ, maganda rin to. Kasi marami nagsasabi, tinanggap si Jesus Christ. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga gawa natin. Isipin mo, pananalita pa lang yan, mga kapatid. At hahatulan tayo sa ating mga gawa, mabuti man o masama. Isipin natin itong maikling lesson na kailangan nating isa-isip, isa-puso. Magandang araw, mga kaibigan. Ito po si Vic. Bye-bye. God bless.